Hello guys! At nandito po tayo sa ating second vlog, which is, ito naman po ang gagawin natin ay mag-read po tayo ng general read sa random people po. So kahit sino po ito pwede yung mag-resonate po yung maaari kong mabasa dito. At nakikita po natin sa table yung ating magical products, which magical products po natin. It's protection para po sa mga kulam, para hindi kayo makulam, or protection po sa mga bad entities at bad na tao na gagawa ng di maganda sa inyo. Prosperity para po yan magkaroon ng pera, 'di ba? Para sa stability ng money naman siya. Hindi ka ma-zero at least, 'di ba? And sa love naman po, it's about love. The connection about love, and nakakatulong din po siya magbigay ng charm sa business or kahit anong business deals. Ito naman po ating health, ating huli nating magical perfume ay nakakatulong naman po mag-block ng mga minor and major sickness na wala pa sa inyo. Okay? So, gagawin tayo ng game. Siyempre, pipili kayo ng isang category which is protection, prosperity, love, and health. So, doon po magko-connect yung mga cards na ilalatag po sa tapat nila. At mamili lang po kayo ng isang set of cards. At yun yung maaari mag-resonate sa inyo sa mga sunod na buwan bago matapos ang taong ito. As of now, ayan po, nag-shuffle na po tayo. And maglalatag na po tayo ng 5 cards per category. The last one. Ayan. So, kumadahin nyo na i-fill nyo muna yung cards natin. I-fill nyo yung every spread ng cards dito. I-fill natin, ano ba kailangan nyo ngayon? Ano ba yung feeling nyo kulang sa inyo? Protection, prosperity, love, or health? Ano yung pinaka-kulang sa inyo dyan? Ito, simulan na natin, no? Kung ang pili may protection, ito yung mga resonate sa iyo about protection. Kung ikaw yung taong medyo, sabihin na natin, nagkakaroon ka ng problema sa ibang tao, or sabihin mo na rin na hirap kang makipag-connect, or medyo may kasamaan ng ugali mo, kailangan mo na baguhin yan. Kasi nakikita ko may mga tao na possible sirain ka. O sabihin natin na lang mong ignore. Kasi yung negative na energy na binibigay nila ay talagang sisirain ka talaga mentally and emotionally. Madami mga maapektuhan dito, lalo yung health mo. Pwede may gumawa sa'yo ng mga hindi maganda like kulam or black magic or magpalipad hangin sa'yo. Sa ngayon pa lang, magiging burden na siya at magiging negative siya bago pumasok pa ang next year. So, hanggang ngayon, sa ngayon, kailangan mo mas maging mabait sa kapwa mo. Maging proper yung pagtrato mo para hindi masira yung mindset mo pagdating next year. Kakaroon ka ng stress na darating bago matapos yung taong to. So, mapamili mo ng prosperity, it's about money. Kung ano man ang ginagawa mo sa ngayon, ituloy mo lang siya, no? Kung ito yung patungkol sa negosyo or perahan or trabaho na possible na in-offer sa'yo ng isang kaibigan, ituloy mo lang siya. Huwag kang matatakot or sabihin mo na hindi mo to field or field mo man to pero nandoon yung kaba mo or na kinakabahan kang itry to kasi baka hindi mag-work. Huwag kang matakot, samahan mo siya ng tapang ng loob. Nakikita ko doon ka mag-excel at ito ang maaaring stepping stone mo para mas gumanda yung financial mo at magkaroon ka ng financial freedom. Go with the flow lang tayo at aware ka dapat sa ginagawa mo. Kailangan may focus ka at maaaring yun pa yung ikaganda ng buhay mo. Okay? Para next year din, maging maganda pasok ng next year mo. And then naman sa love, no? Sa mga mahilig sa love life na lagi lang pinagkatanong yan, laging love life yung problema, ito naman ang para sa inyo.
bago matapos ang taong 'to sa mga single, nakikita ko may mga possibility na yung makilala niyo na yung right guy or right girl para sa inyo, no? Babae, lalaki man 'to, anong gender ano yun, sa gender na gusto nyo, sorry nabubulol ako. Kung ano ba yung gender na trip nyo, ayan, nakikita ko may success, no? Saka matutupad yung mga pangarap nyo pagdating sa love life nyo. May mga konting stress lang. Nakikita ko lang ganito within this year, dapat, bago matapos this year, ng taong to, hindi naman agad relasyon yung kailangan. Kailangan yung communication kapag single ka. Kumbaga, kailangan mas kilalanin yung taong to. Hindi ka dapat mag-jump na, sige, trip mo ako, trip kita. Tayo na lang agad. Huwag niyong gagawin yun. Kasi yun, mas lalo magdedelikado pag nagmadali. Mas kilalanin niyo muna bago matapos ng taong to. Hindi naman agad-agad na relasyon ang kailangan. Okay? At kung may magka-travel, kung hindi ka man single, may magka-travel sa inyo ng isang partner mo, kailangan bigyan mo ng tiwala, bigyan mo ng ng assurance yung iiwanan mo dito. Kasi magkakaroon din ng konting problema kapag hindi mo binigyan ng assurance yung iiwanan mo dito. At nakikita ko naman din kapag naging supportive yung partner, nakikita ko kung sino man yung aalis o may iiwanan dito, ay magkakaroon din naman ng magandang relasyon. Kahit malayo, all LDR yung magiging relasyon nyo. Sorry. Lastly, ayan, dito naman sa health tayo. Pagdating sa health, may experience na magkakaroon ng problema sa health at pwede mag-lead na sa death, yung nakikita ko dito. So, kung ano may nararamdaman mo ngayon, kung ikaw napili mo yung health, no, kung ano man nararamdaman mo ngayon, huwag mong palalain. Kahit na konti lang yung nararamdaman mo or hindi na magkano katindihan, magpa-check up ka na or sabihin na natin na alagaan mo sarili, maging healthy living na. So, may possibility na mapahamak ka, madelikado. Pwedeng accident to madelikado ka sa kalsada, kung ano mang pwedeng accident, no? And mayroong maaaring lalabas sa sakit na pwede naman So, yun, ingatan mo lang yung health mo sa ngayon. Ayan. Wala kang possibility na magkaroon ka ng problema sa health bago matapos ang taong to at maaaring maapektuhan din ng next year mo kapag hindi mo siya ginawa ng solution. Thank you guys. Yun lang po muna tayo sa ngayon. It's the season of the wind.